nakatago sa account. Ano yun? Ano ang intensyon? Bakit nila itinatago sa isang account? Pagkatapos, naghihirap yung mga members. Yun ang punto ng mga senador. Kaya tinapyas po yon sa Bicameral Conference Committee. Galit na galit po yung mga DDS kasi iyon ang ginagamit nilang propaganda para siraan po yung Congress. At siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi daw, inuna pa yung ayuda. Siyempre, ayuda araw-araw na lang po. Yung inflation po, araw-araw na nangyayari. Kaya, dapat ang ayuda, araw-araw talaga para sa mga mahihirap. Sunod-sunod yung mga calamities na dumating. Galit kayo sa ayuda. Anong klase mga pag-iisip ninyo yan? Damn if you do, damn if you don't. O ngayon, balikan natin mga kababayan itong investigasyon. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dito tayo mga kababayan sa issue ng PhilHealth kasi ito yung ginagamit ng mga DDS vloggers para banatan po, siraan yung Congress. Dahil ang issue nila mga kababayan, ang sabi nila, bakit daw yung AKA pinunduhan tapos yung AIX ng bilyon-bilyon pagkatapos yung subsidy ng ating gobyerno sa PhilHealth tinanggal po, zero subsidy. O ngayon, pinalalabas mga kababayan ng mga critics na buaya yung Congress. Actually, yung mga taga-PhilHealth hindi man po nagsasalita. Ang nagsasalita man lang po, yung mga kalaban ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, yung kampo ng mga Duterte. O ngayon, sabi dito sa balita, gustong imbestigahan ng Congress yung pagpalya, failure ng PhilHealth sa kanila pong bilyon-bilyon na investable funds. Yan tuloy. Naimbestigahan tuloy mga kababayan yung PhilHealth. Matutulad ito sa confidential funds ni Sara. Baka mahalukay po yung mga milagro. Diba? Yan tuloy. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Minalas tuloy yung PhilHealth. Sigurado po matutulad sa kapalaran ng confidential funds ni Sara Duterte. Maraming na-discovering sa Lamanga. Mga anomalya, mga kababayan. Kasi ba naman, humihingi ng subsidy. Yung 600 billion, yun ang sabi po ni Grace po, Senator Grace po. Hindi nga nila ginagamit. Pagkatapos, yung PhilHealth mga kababayan,
hindi maayos yung serbisyo. Yung mga releases nila, yung mga claims ng mga members ng PhilHealth, yung mga nagkasakit, yan tanong ng mga senador, saan ninyo ginagamit yung pondo ninyong bilyon-bilyon? So walang rason na bigyan ng subsidy. Kasi po, ang isang agency na dapat na isubsidize, yung walang pondo o kulang sa pondo, yun ang bigyan mo. Pero yung napakarami yung pondo, 600 billion, hindi man ginagamit kasi nakatago sa account. Ano yun? Ano ang intensyon? Bakit nila itinatago sa isang account? Pagkatapos, naghihirap yung mga members. Yun ang punto ng mga senador. Kaya tinapyas po yon sa Bicameral Conference Committee. Galit na galit po yung mga DDS kasi iyon ang ginagamit nilang propaganda para siraan po yung Congress. At siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi daw, inuna pa yung ayuda. Siyempre, ayuda araw-araw na lang po. Yung inflation po, araw-araw na nangyayari. Kaya, dapat ang ayuda, araw-araw talaga para sa mga mahihirap. Sunod-sunod yung mga calamities na dumating. Galit kayo sa ayuda. Anong klase mga pag-iisip ninyo yan? Damn if you do, damn if you don't. O ngayon, balikan natin mga kababayan itong investigasyon na gagawin ng Kongreso sa PhilHealth. Tagaroon sa amin po ang nagpo-post ng investigation. Yan o. House Committee on Appropriations in a Bicol Party List Representative Jill Bungalon is calling for accountability regarding the PhilHealth's alleged failure to expand health insurance benefits or reduce premiums despite holding over 700 billion in reserves. Hindi nga pala, no? 600 billion. 700 billion in reserves in more than 500 billion in investable funds. Grabe po. Napakaraming pera sa PhilHealth. Kaya yung mga propaganda po ng mga DDS vloggers, basag na naman po. Galit na galit sila. So sabi dito, Bungalon announced on Sunday, kahapon lang po, that he will file a resolution calling for a congressional probe into PhilHealth's reserve funds, seeking to determine where these funds are invested and whether PhilHealth executives are personally benefiting from these transactions. Malamang po, pinatutubuan lang. Sila nagpipiesta, mga kababayan, sa pundo ng PhilHealth. Pagkatapos, naghihirap yung mga PhilHealth members, ng mga members, mga kababayan, mga ordinary employees. You see? So sabi dyan, mga kababayan, at just a conservative 4% annual interest, 500 billion could yield 20 billion in income. How much does PhilHealth really make from its investments? Where do they place the funds, and who decides where it's invested? Most importantly, what's the criteria for these investments? Tanong ni Bungalon. Tama po, mga kababayan. Sino ang nagdidesisyon yan? At saan na pupunta yung tubo? 20 billion per annum yung tubo, mga kababayan. Diba? Limpak-limpak na salapi. Malamangan niya, Mr. Maravillas, pinagati-atian ng ilan. Ilan lang po ang yumayaman, mga kababayan, dito sa ating bansa. Ganun ang kalakalan, mga kababayan. Pagkatapos, nagagalit sila sa ayuda. Na yung ayuda po ang nagkikinabang mga mahihirap nating mga kababayan. Yan ang pinag-iinitan nila. So sabi dito sa balita, the investigation follows Congress' recent decision to defund PhilHealth's premium subsidies for 2025. Bungalon, a member of the House contingent to the Bicameral Conference Committee, said PhilHealth has failed to use allocated funds para niya i-expand yung mga medical benefits. Ayan po yung aming congressman sa Ako Bicol. Ngayon, in response to critics, Bungalon explained that Congress decision niya to withhold 74 billion in premium subsidies would not deprive Filipinos of health insurance benefits, as PhilHealth has more than enough funds to cover its obligation. Bungalon pointed out that many of his constituents, including private hospitals, prefer the Department of Health administered medical assistance to indigent and financially incapacitated patients.
program which covers full hospital bills as opposed to PhilHealth which only partially covers medical expenses. Yung PhilHealth coverage pa po mga kababayan, minsan itong PhilHealth, nagiging gatasan pa yan ng ilang mga hospital. Di ba po? Lalo nung panahon ng pandemonyum. Pinipiki nila pati yung mga pasyente. Ganon mga kababayan katindi. So sabi dyan po, during hearings, Bungalon revealed that 42 billion in special allotment release orders or SAROs meant for benefit expansion, including the consulta package, remain unused. Hindi man ginagamit. Despite PhilHealth's excess funds, hospitals are complaining that the state insurer often fails to pay them on time. Kita ninyo na. Worse, there are reports that some are even forced to pay bribes just to be able to collect. Ganon mga kababayan. PhilHealth handling of its funds has drawn increased scrutiny, particularly as many Filipinos continue to struggle with limited access to affordable health care. Bungalon emphasized that the investigation would ensure transparency and accountability in managing public funds. The Filipino people deserve answers, sabi po ng ako Bicol Congressman. Ayan po, tudas kayo ngayon. Siguradong gigisahin kayo sa Kongreso dahil sa mga kapalpakan po ninyo. So, yun lang po yung ating short video ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.